Ang mga otoridad sa China ay nagbukas ng mga karagdagang klinik upang tumanggap ng mga karagdagang pasyente, gawa ng siksikan at pagdami ng pasyenteng tinamaan ng respiratory illness. Dagsa ang napakaraming pasyente na mayroong respiratory illness sa mga ospital sa Northern China. Samantala, sa parte naman ng Beijing, China, karamihan ng ina-admit ay mga bata. Mayroong mga ubo at sipon, mga sore throat, o di kaya ay mataas na lagnat. Yan ang mga sakit ng mga batang na-admit at ang ilan pa rito ay binigyan na ng oxygen mask gawa ng hirap sa paghinga. Bagamat hindi pa naglalabas ng datos ang China kung gaano nga ba karami ang mga nadapuan ng sakit, ramdam na ramdam naman ang outbreak dahil sa pagkapuno ng mga ospital at gawa nga nito, inatasan na ang Chinese authority sa pagpapabukas ng mga karagdagang mga klinik upang tumanggap din ng mga pasyente. Mga ordinaryong virus raw at mga bakterya ang sanhi ng hawahan ayon sa National Health Commission ng China. Dagdag pa nila, ang nangungunang rason raw sa pagdami ng sakit ay isang uri ng bakterya na tinatawag na Mycoplasma pneumoniae. Ito daw ay common na tumatama sa mga bata at nagdudulot ng lung infection o pneumonia. Ayon rin sa kanila, mas mabilis rin daw ang pagkalat ng ganitong sakit dahil winter. Pagpapaigting sa bakuna upang labanan ang pagkakahawahan. Ito ang inirekomenda ng Chinese for the Disease Control and Prevention. Ayon sa kanila, epektibo pa rin daw kasi ang paggamit ng bakuna panlaban sa mga respiratory infections. Dumako naman tayo sa ating bansa. Kahit na pumasok na ang malamig na Burr months, bahagyang bumabagal na ang influenza-like illness. 4 na linggo mula noong October, mas kakaunti ang tinamaan ng nasabing sakit. Base sa datos ng DOH, nasa mahigit 182,000 na lamang ang kaso nito ngayon. Ngunit may posibilidad pa rin daw na tumaas ulit ang bilang nito sa paparating na Enero. Kaya naman dapat ay huwag pa rin maging kampante. Paalala ng DOH, ugaliin natin na magpakonsulta sa doktor kung nakakaramdam ng mga sintomas at panatilihin o ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask, pag-iwas sa mga mataong lugar at pagpapabakuna. Ang misteryosong sakit sa China ay kumakalat na sa buong bansa nito. Libo-libong tao ang naospital at ikinababahala na ito ng WHO. Ayon sa Beijing, na walang dapat ipag-alala, kung pamilyar man ang lahat ng ito, yun ay dahil may naranasan na tayong ganito noon. Noong nakaraan ay may balita ng isang misteryosong sakit na mula sa China. Ito pala ay ang Wuhan virus. Milyon-milyon ang namatay at ang mundo ay nag-shutdown. Kaya naman, hindi maiiwasan na may ilang na alarma ngayon. Ngunit ano ang sakit na ito at paano ito kumakalat ng napakabilis? Nitong mga nakaraang linggo nasaksihan ng China ang pagtaas ng mga respiratory illness, isang misteryosong sakit na tulad ng pulmonya na unang naiulat noong 13 ng Nobyembre. Ayon sa China's National Health Commission, ang mga nagkakasakit sa China ay patuloy sa pagtaas. Marami ang nakapila at naghihintay sa maraming ospital at ang pinakamatinding tinamaan sa oras na ito ay ang mga bata. Ngunit may ilang mga matatanda din naman ang tinamaan at naapektuhan. Noong 23 naman ng Nobyembre, ang WHO ay nagtaas ng alarma. Sila ay nagtanong ng karagdagang impormasyon sa China. Kaya naman naglabas ang Beijing ng karagdagang mga detalye. Ayon dito, walang misteryosong disease o pathogens sa pagkakataong ito. Sa halip ay mayroon lamang mix of pathogens na nagtutulak sa kanila upang sila ay magsaliksik. Ano kaya ang mga respiratory pathogens na ito? Mayroong tinatawag na mycoplasma. Ito ay sanhi ng tinatawag na walking pneumonia. Karaniwang nagmumukhang mas malala ang iyong chest x-ray kumpara sa totoong itsura mo. Pagkatapos ay ang influenza, meron ring mga adenoviruses at respiratory syncytial virus o RSV. Ipinapakita ng kanilang data batay sa pagsubaybay sa kamakailan lamang na mga nakakahawang respiratory illness. Ang isang dominant influenza na may mga karagdagang kaso na dulot ng rhinoviruses, mycoplasma, pneumonia, RSV at adenovirus. Ayon sa kanila, ang kanilang pagsusuri ay nagpapakita
na ang patuloy na pagtaas ng mga talamak na respiratory illness na iniulat kamakailan sa kanilang bansa ay nagtamo ng ilang mga respiratory pathogens. Ang gusto lamang na sabihin ng Beijing ay ang mga pathogens na ito ay hindi na bago. Kaya walang dapat ipag-alala. Ang sakit na ito ay hindi sanhi ng novel virus tulad ng lumabas sa Wuhan. Sa isang maayos na mundo, hindi dapat ito katakutan at dapat ay maging kalmado lang. Ngunit base sa record ng China ay kabaligtaran ang nangyayari. Kahit na hindi ito bagong virus, ay napakalaki ng pagkatakot sa China. Ang pinakamalaking hotspot ay nasa northern part ng bansa. Ang Leing at Beijing ang pinaka-worst affected area. Ilang libo na ang naospital at libo-libo rin ang mga naghihintay pa. Ang mga ospital ay naubusan na ng silid para sa mga pasyente. Ang mga medical facilities ay nahihirapan na rin dahil ito sa pagtaas ng bilang ng mga pasyente. Samantala, ang mga ospital na may maraming mga bata ay nag-ooperate ng mabilisan at isa sa mga ito ay humaharap sa higit sa 13,000 new cases kada araw. Ang isa pang ospital ay pinagsama-sama ang kanilang mga departamento upang magkaroon ng mas maraming pwesto o mas malaking puwang. Ito ay dahil sa dami ng mga pumapasok na pasyente. Kailangan talagang gumawa ng mga efforts upang makapagbukas ng mga relevant clinic, palawakin ang mga treatment area, pahabain ang mga oras ng maayos na pagtatrabaho, i-enhance pa ang supply ng mga gamot, magbigay daan sa papel ng traditional Chinese medicine, pagbutihin ang kapasidad sa panggagamot at gawing pamantayan ng diagnosis at treatment, gamitin ang internet ng mga ospital at iba pang mga grassroots medical institutions upang mapadali ang paghingi ng tulong medikal ng mga tao na nasa malapit na lugar lang. Ayon daw sa China, humihirap ang sitwasyon at malamang na lumala pa. Tinatawag ito ng Beijing na immunity debt. Ano ang ibig sabihin ng immunity debt na ito? Sa mga winter na nalalabi, ang China ay naka-lockdown. Ito ang unang lockdown matapos nilang alisin ang mga restrictions sa pandemic pagkatapos ng zero COVID. Ang mga restrictions na iyon ay ang pumrotekta sa kanila mula sa mga sakit. Ngunit ngayon ay na-expose na sila at ito ay nag-contribute sa sinasabing the surge. Ayon sa Beijing, ito ay tataas pagdating ng winter at maaaring magpatuloy hanggang spring, na maghahatid naman sa atin sa isang malaking tanong, dapat nga ba tayong mag-alala? Ayon sa India, sinusubaybayan nila ang sitwasyon at mababa ang panganib ng outbreak. Ngunit sinusuri ng mga ospital at pasilidad ang paghahanda at mahalagang manatiling mapagbantay. Ang mundo ay dapat humingi ng mga detalyadong update mula sa China at regular na pagsubaybay ng WHO. Maging maingat din sa mga hindi matukoy na clusters dahil hindi natin kakayaning maulit-ulit ang nangyari noong nakaraan